Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na kasong nangyari sa bansang Japan kung saan ang isang British na guro ay brutal na pinaslang at pinahirapan ng isang taong may matinding obsesyon sa kanya. Ito isang kasong kilala dahil sa kakaiba at nakakabahalang mga detalye nito dahil pagkatapos gawin ng salari ng krimen, nagpakalayo ito ng mahigit 2 taon, nagpa-plastic surgery, tinanggal ang mga nunal sa pisngi, binago ang hugis ng ilong at labi, at palaging nagbabalat kayo para makaiwas sa mga pulis. Yan at iba pang mga detalye ang ating hihimay-himayin sa kasong tatalakayin natin ngayon. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Simulan natin ang kwentong ito sa Tokyo, Japan, isang mega city na may 35 milyong naninirahan, kilala sa sobrang makabagong arkitektura, teknolohiya, pamumuhay at sa tradisyonal nitong kultura. Tahanan din ito ng anime, manga, mga dambuhalang tindahan ng electronics at mas maraming Michelin stars kaysa sa London at Paris na pinagsama. Ito isang metropolis na gising ng 24 na oras na pinagsasama ang libo-libong taong tradisyon at makabagong teknolohiya. Sa tabi ng mga gusaling nililiwanagan ng neon, nakatayo ang mga makasaysayang templo. Sa Edogawa Ward ng Tokyo, dumating ang 22 taong gulang na si Lindsay Hawker noong Oktubre taong 2007 na handang simulan ang bago nitong trabaho sa Tokyo branch ng Nova na isang pinakamalaking pribadong English school sa Japan. Galing si Lindsay sa isang bayan malapit sa Coventry sa Warwickshire sa England kung saan siya lumaki kasama ang kanyang pamilya. Ang mga magulang niyang sina Bill at Julia at ang dalawa niyang kapatid na babae ay naiwan sa England. Kilala si Lindsay sa kanyang masiglahing personalidad. Matalino at ambisyosa rin siya, nagtapos ng may first class honors degree sa biology mula sa University of Leeds noong tag-init ng 2007. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral, handa na si Lindsay sa pagbabago at nagplano ng isang world trip kasama ang kanyang nobyo sa loob ng 4 na taon na si Ryan Garside. Ang plano ay mauuna si Lindsay papuntang Tokyo kung saan siya magtuturo ng English bago sundan ng kanyang nobyo pagdating ng susunod na tag-init. Mabilis na nakaangkop si Lindsay sa buhay sa kabilang panig ng mundo. Nagkaroon rin siya agad ng matatag na pagkakaibigan sa dalawa nitong roommates na kasama niyang nakatira sa iisang apartment. Ayon sa mga employer niya sa Nova, ibinibigay niya ang buong effort niya sa bago niyang trabaho. Nakikipag-usap siya araw-araw sa mga kaibigan at pamilya tungkol sa buhay niya sa Tokyo. Sa isang email sa kanyang mga kapatid, ikinwento niya kung gaano kaligtas ang Tokyo na mas ligtas pa ito kesa sa Britain. Mga salitang kalaunan ay magiging isang multo sa isipan ng kanyang pamilya. Dumating ang umaga ng ika-25 ng Marso, isinilid niya sa kanyang tote bag ang kanyang mga teaching materials, nagpaalam sa kanyang roommates at umalis ng apartment sakay ng bisikleta. Pero pagkatapos noon, hindi na siya muling nakabalik. Noong ika-26 ng Marso 2007, ganap na 2:30 ng hapon, nakatanggap ang ama ni Lindsay ng tawag mula sa isang staff member ng Nova Language School. Hindi daw dumating si Lindsay sa mga klase niya ng 2 araw na sunod-sunod. Sinubukan ng kanyang mga roommates na kontakin ng pulisya noong hindi siya nakauwi mula sa trabaho noong nakaraang gabi, pero nailipat ang mensahe sa tamang otoridad sa loob ng departamento. Dahil dito, lubhang nabagabag ang pamilya ni Lindsay. Nagbook agad ang kanyang ama ng flight papuntang Tokyo para sa kanyang sarili at para kay Ryan para puntahan si Lindsay sa Tokyo. Sa apartment ng dalaga, sinubukan ng mga investigador na buuin ang huling galaw ni Lindsay.
Parehong may mahalagang impormasyon ng kanyang mga roommates at ang nobyo niyang si Ryan, at lahat ng iyon ay bumuo ng isang malinaw at nakakakilabot na larawan. 6 na araw bago daw iyon, noong 20 ng Marso, umuwi si Lindsay sakay ng tren matapos uminom sa isang bar na tinatawag na Hippie Dippy Doo nang may lumapit sa kanyang isang kakaibang lalaki. Mas matanda daw ito ng ilang taon kaysa sa kanya at sinabi nitong isa raw siyang estudyante niya sa klase. Pero ang nakapagtataka ay kilala ni Lindsay ang lahat ng kanyang estudyante at hindi niya ito kilala. Magalang siyang nagpaalam at bumaba ng tren sa istasyon niya. Halos nakauwi na siya sakay ng bisikleta nang bigla niyang makita ang lalaki sa kanyang likod na mabilis na nagja-jogging. Sinundan siya nito mula pa sa istasyon at ngayon ay nakatayo na ito sa mismong pintuan niya. Tinanong siya ulit ng lalaki kung nakikilala niya siya. Dahil sa takot, sinabi ulit ni Lindsay na hindi niya ito kilala. Sa pagkakataong iyon, sinabi ng lalaki na gusto raw niyang mag-aral sa ibang bansa at desperado siyang magkaroon ng English tutor. Humingi pa siya ng isang basong tubig kay Lindsay. Iniisip ni Lindsay na baka masyado lang itong masigasig o kakaiba, kaya pinapasok niya ito sa kanyang apartment kung saan naroon ang dalawa niyang roommates. Sa loob, gumuhit ang lalaki ng sketch ni Lindsay at nilagdaan ito ng kanyang pangalan. Siya ay si Tatsuya Ichihashi. Isinulat din niya ang kanyang phone number at email address. Nang magsagawa ng paghahanap ang mga investigador sa kwarto ni Lindsay, nakita nila ang sketch na ibinigay ng lalaki. Ikinwento ng kanyang roommates na pumayag si Lindsay na makipagkita sa lalaki sa isang cafe para sa isang English lesson. Pinagbawalan nila ito pero hindi nakita ni Lindsay ang anumang panganib at noong 20 ng Marso, ito ay umalis para makipagkita sa Duo Tour Cafe sa lalaking iyon. Sa kasamaang palad, iyon na ang huling pagkakataong nakita nila ito. Ang huling Facebook message ni Lindsay ay isinulat noong 20 ng Marso at ganito ang laman. Love you lots. Don't worry about the guy who chased me home. It's just crazy Japan. Miss you. Samantala, nakuha na ng pulisya ang malabong surveillance footage mula sa umaga ng 25 ng Marso 2007 sa Duo Tour Cafe malapit sa istasyon sa East Tokyo. Nakuhanan sa footage si Lindsay at ang misteryosong lalaking si Ichihashi habang umuorder ng inumin sa counter. Halata sa katawan ni Lindsay na ito ay naiilang, paulit-ulit na inaayos ang kanyang buhok at umupo silang dalawa sa isang mesa ng 50 minuto habang tinuturoan niya ito ng wika. Nang oras na para umalis, gumawa si Ichihashi ng eksaheradong galaw na parang naghahanap ng pera pero hindi makita. Pagdating ng 10:00 ng umaga, tumayo silang dalawa at umalis at nakita silang sumakay sa isang taxi na magkasama. Pagsapit ng 5:20 ng hapon noong 26 ng Marso, nakarating na ang dalawang investigador sa apartment ni Tatsuya sa Ichikawa. Nalaman din ng mga investigador na ang lalaking kasama niya sa taxi ay matagal na pala siyang minamanmanan sa loob ng ilang buwan. Ang 28 taon na si Tatsuya Ichihashi ay nakatira mag-isa sa isang 3-bedroom apartment na binili para sa kanya ng kanyang mga magulang sa Chiba Prefecture. Isa itong suburban na bayan sa silangang bahagi ng Tokyo. Anak siya ng 2 mayamang propesyonal. Ang kanyang ina ay isang dentista at ang kanyang ama naman ay isang brain surgeon. Pero hindi naman na ni Tatsuya ang ambisyon o talinong akademiko ng kanyang mga magulang. Dahil sa pamimilit nila, nag-aral siya sa Chiba University at nagtapos noong 2005 sa kursong horticulture, ngunit hindi siya kailanman nagtrabaho sa larangang iyon. Sa nakalipas na 2 taon, nabuhay lamang siya sa buwanang allowance na ibinibigay ng kanyang mga magulang. Nagkaroon rin si Tatsuya ng nobya noong nasa kolehiyo siya, pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang loner, isang taong tinatawag sa kulturang Hapon na hikikomori o yung dumaranas ng matinding antas ng social isolation. Obses siya sa mararahas na manga at sa loob ng maraming taon ay nagpapakita na siya ng mga disturbing na pag-uugali.
2 taon bago ang insidente, sinaktan niya ang isang babae sa kalye habang sinusubukan niya itong hold-upin. Naisara ng pamilya ng babae ang kaso sa labas ng korte matapos makipag-areglo sa mga magulang ni Tatsuya. Habang nasa universidad naman siya, nabigyan siya ng formal warning dahil sa pag-stalk sa isang babae. Nakapagtataka dahil inilalarawan ng kanyang nobya ang kanilang relasyon bilang stable at seryoso. Dinadalaw pa raw niya si Tatsuya ng ilang beses sa unang mga taon nito sa bilangguan. Ayon pa sa kanya, obsessed si Tatsuya sa physical fitness at gumugugol ng maraming oras sa gym bawat araw at regular na nagbibisikleta ng 15 milya sa isang araw. Ngunit pagsapit ng 2007, may mga palatandaang lumalala ang lagay ng pag-iisip ni Tatsuya. Ikinwento raw niya sa isang kakilala na pakiramdam niya ay nawawala siya sa kanyang sarili pero hindi malinaw kung may nagtulak sa kanya para magpatingin o magpapayo man lang na humingi siya ng tulong. Sa halip, mukhang nakabuo siya ng obsesyon sa isang random na estranghero. Ito ay ang dalagang British English language teacher na si Lindsay Hawker. Ayon sa mga pulisya, ilang buwan siyang nag-stalk kay Lindsay bago siya nagkaroon ng lakas ng loob para lapitan ito sa tren. Napansin niya ang logo ng English language school sa tote bag ni Lindsay at ginamit niya iyon bilang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Ngayon, ginamit niya ang dahilan na wala siyang pera para mahikayat si Lindsay na sumama sa apartment niya sa Ichikawa. 5 minutong biyahe lang iyon at pagdating nila roon, sinabi ni Lindsay sa taxi driver na hintayin siya habang kukunin niya ang pera. 7 minuto ang lumipas at walang kahit anong senyalis si Lindsay at umalis ang taxi driver. Siya ang huling taong nakakita kay Lindsay na buhay maliban sa taong pumatay sa kanya. Pagdating ng pulisya sa apartment ni Tatsuya, naghintay sila sa labas para lumabas siya. Hindi sila pinayagan ng batas sa Japan na kumatok ng walang sapat na dahilan. At dahil alam nila ang dati nitong kaso ng stalking at pagnanakaw, tumawag sila ng backup. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, 9 na investigador na ang nakapwesto sa labas ng kanyang apartment. Ang ilan ay nasa ground floor at ang iba naman ay nasa labas ng kanyang apartment sa ika-4 na palapag. Makaraan ng 2 oras mula nang dumating ang huling investigador, biglang sumugod palabas si Tatsuya mula sa apartment at tumakbo pababa sa fire escape ng building. Nakaapak siya ng walang sapatos at may dala itong rucksack. Habang ilang opisyal ang nasa likod niya, nakatakas si Tatsuya sa pamamagitan ng pagtalon sa huling bahagi ng hagdanan papunta sa lupa at mabilis na tumakbo papunta sa kalye. Muli siyang nakita ng mga pulis pero nakatakas na naman siya sa pamamagitan ng pagzigzag sa kalsada. Iyon na ang pinakamalapit na pagkakataong mahuli nila siya sa loob ng mahigit na 2 taon. Sa balcony ni Tatsuya, napansin ng mga pulis ang isang bathtub na bagong lagay na may nakalagay sa loob na buhangin at compost. May isang paso na nakatayo sa tabi nito na parang umalis si Tatsuya bago niya maitanim ang halaman at hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawa. Isang maliit na puting kamay naman ang nakausli mula sa halo sa bathtub. Ayon sa mga kapitbahay, nakarinig daw sila ng malakas na kalansing at kaluskos noong gabing bago iyon at malamang ito ay tunog ng paghatak ni Tatsuya sa bathtub papunta sa balcony ng kanyang apartment. Nang lumapit ang mga investigador, natagpuan nila ang hubad ng katawan ni Lindsay sa loob ng bathtub. Tinakpan ang kanyang bibig gamit ang isang scarf at ang kanyang mga kamay at paa ay tinali gamit ang gardening ties. Ang mga pasa sa itaas ng bahagi ng kanyang katawan ay nagpapakitang tiniis niya ang isang brutal at matagal na pag-atake. Parehong may training sa martial arts sina Lindsay at Tatsuya. Dahil dito, inisip ng mga pulis na matapang na lumaban si Lindsay pero hindi niya kinaya ang lakas ni Tatsuya. Ang mga pasa sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay kasinlaki ng itlog. Ang mga pasa sa kaliwang bahagi ng mukha niya na kasinlaki ng itlog ay nagpapakitang ilang ulit siyang sinuntok habang ang mas maliliit na pasa sa kanyang katawan ay posibleng dulot ng pagkahampas sa mga muebles.
Pinapakita ditong pinalo siya at sinakal ng sobrang tindi na nabasag ang cartilage sa kanyang leeg. Ayon pa sa mga investigador, ginupitan at nilantad ang kanyang ulo at ang buhok ay inilagay sa isang plastic bag. Nakakalat naman sa kwarto ni Tatsuya ang gamit ni Lindsay. Pagdating ng 3:00 ng madaling araw noong ika-27 ng Marso, natanggap ng mga magulang ni Lindsay ang tawag na walang magulang na gustong matanggap. Nanlumo ang kanyang mga magulang at sila ay napuno ng paghihinagpis. Ang biyahe na dapat sanay para hanapin ang kanilang anak ay naging paglalakbay para kilalanin ang kanyang mga labi. Ayon sa ama niyang si Bill, nang makita daw niya, alam daw niyang si Lindsay na iyon dahil sa kanyang tangkad at dahil anak niya ito. Dahil dito, ikinalat sa buong Tokyo ang mga wanted na posters na may larawan ni Tatsuya at halos 30,000 posters na ang nakapaskil sa buong bansa. Ang ilan ay may nakakakilabot na larawan ng posibleng mga disguise niya kasama na ang bersyon kung saan nakabihis siyang parang babae. Ipinakita ang kanyang mga larawan sa national at international news channels at sunod-sunod ang mga sightings na umano'y presensya ni Tatsuya sa iba't ibang lugar sa Japan. Sinuri ng pulis ang bawat lead pero wala pa ring Tatsuya silang nahahanap. Kumalat na ang mga chismis na nakalabas na siya ng bansa o baka naman ay tahimik na winakasan nito ang kanyang sarili. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Pagsapit ng Oktubre 2008, 140 investigador na ang naka-assign sa kaso pero sa kabila ng 8,000 na iulat na sightings at malawakang media coverage, hindi pa rin lumalapit ang pulisya sa paghuli kay Tatsuya. Pagtatapos ng taon noon, nagsimula ng humina ang investigasyon. Dahil sa sobrang pag-alala, naglunsad ang pamilya Hawker ng isang website na nananawagan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Tatsuya. Ang mga magulang ni Tatsuya na nananahimik lamang sa ilang buwan ay bigla na ngayong napagbintangan ng publiko ng hindi tama. Bilang tugon naman, tumawag ang kanyang ina sa isang daytime television program at nakiusap sa kanyang anak na sumuko na. Ipinaabot nila ang kanilang damdamin at panghihikayat sa kanilang anak na harapin na ang hustisya. Pagkaraan, nagpakita ang mag-asawa sa telebisyon upang humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa nagawa ng kanilang anak. Bago naman ang ikalawang anibersaryo ng insidente, nagprint ang pulisya ng life-size cardboard cutouts ni Tatsuya upang muling pag-usapan siya ng publiko. Bumalik ang pamilya Hawker sa Tokyo para muling manawagan ng impormasyon tungkol sa pumatay sa kanilang anak. Itinaas ng pulisya ang reward para sa impormasyon na hahantong sa pagkakahuli kay Tatsuya. Mula sa 1,000,000 yen, ito ay itinaas sa 10,000,000 yen o katumbas ng humigit kumulang na $121,000. Samantala, isang mas nakakasuklam na interes mula sa publiko ang unti-unting umusbong. May mga online fan clubs na nagsimulang lumitaw sa internet. Ginawa siyang parang outlaw na hinahangaan at tinawag pa siyang Japan's most handsome criminal at binansagang fugitive silent prince o Lord Ichi at nakakuha pa ito ng popularidad sa ilang kabataang lalaki. May mga blogs din at support groups na ginawa para sa mismong mamamatay. Ang hindi alam ng lahat, napakalaki na ng ipinagbago ng itsura ng lalaking hinahanap nila sa loob ng 2 taon mula nang ilabas ng pulisya ang kanyang larawan sa mga wanted posters sa buong Japan. Ayon sa isinulat niya kalaunan sa kanyang best-selling na memoir, unang tumagal si Tatsuya sa paglalakad-lakad sa Tokyo. At dahil wala itong pera, credit card o passport na makakatulong para makalabas ng bansa, nagtago siya kasama ng mga walang tirahan sa Flophouse District sa Ibukari Prefecture sa hilagang kanluran ng Tokyo. Doon lamang niya naunawaan ang lawak ng manhunt nang makita niya ang sarili niyang mukha na nakapaskil sa mga wanted na posters. Simula noon, nabuhay siya bilang isang takas, tinakpan ang kanyang mukha ng sombrero, nagsusuot ng salamin, at umiiwas sa mga surveillance cameras.
Wala siyang kinontak kahit isang kaibigan o kaanak man. Pero habang lalo pang lumalakas ang national manhunt sa kanya, napilitan siyang gumawa ng mas matinding paraan para baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan niyang baguhin ang kanyang itsura at siya mismo ang gumawa nito. Gamit ang isang box cutter, pinutol niya ang mga nunal sa kanyang kaliwang pisngi dahil pakiramdam niya'y masyado itong kapansin-pansin sa mga wanted poster. Pagkatapos, ginupit niya ang bahagi ng ibabang labi niya gamit ang gunting para maging mas manipis ang mga ito. Nabigo naman ang kanyang unang pagtatangka dahil sa matinding sakit, pero natapos niya ito makalipas ang ilang araw sa isang pampublikong banyo. Tinahi at binikis niya ang kanyang ilong gamit ang sinulid at karayom para maging mas makitid ito. Habang naghihilom ang kanyang mukha, nagsuot siya ng maraming surgical mask. Sa pamamagitan ng tren at bus, nagtungo si Tatsuya sa timog kung saan nagsimula siyang maglakbay sa iba't ibang templo sa southwestern island ng Shikoku Prefecture. Gusto raw niyang magbayad ng kasalanan at tuwing bumibisita siya sa mga shrine, ipinagdarasal daw niyang bumalik na si Lindsay ng buhay. Isang ideya na nakuha niya mula sa isang nobela kung saan nabubuhay muli ang patay kapag may taong naglalakbay sa parehong hanay ng mga templo habang iniisip sila. Habang patuloy naman na nilalamon siya ng paranoia na baka makilala siya, naghanap siya ng mas seryosong pagbabago sa kanyang itsura. Ngayon naman, sa tulong ng isang plastic surgeon. Sa kasamaang palad, kailangan niya ng pera. Gamit ang pangalan at address ng isang yumao na lalaki na si Kosuke Inoue, nagtrabaho si Tatsuya sa isang construction company sa Osaka kung saan siya nagtrabaho ng 13 buwan at nakapag-ipon ng humigit kumulang 1,000,000 yen. Ginastos niya ang karamihan ng pera sa 2 cosmetic surgery procedures. Una, para magkaroon ng mas mahaba at mas makitid na ilong. Pangalawa, para itaas ang bridge naman ng kanyang ilong. Gumamit din siya ng peke na pangalan at peke na address sa mga klinika at hindi na siya bumalik para sa anumang follow-up na appointment. Sinabi ng mga katrabaho niya na bihira siyang makihalubilo dahil mas madalas siyang nakakulong sa kwarto niya sa dormitoryo ng kumpanya, nagbabasa lang ng comics at nanonood ng mga video. Hindi rin daw niya inaalis ang pulang sombrero at itim na salamin niya kapag ito ay nasa labas. Sa isang pagkakataong nakumbinsi siyang sumama sa company bowling trip ng Abril, nagtago ito sa likod ng isang katrabaho sa isang group photo. Sa huli, ang paulit-ulit niyang pagtatago sa tunay niyang pagkakakilanlan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pumunta si Tatsuya sa isang klinika sa timog-kanlurang lungsod ng Fukuoka Prefecture noong kalagitnaan ng Oktubre para humiling na baguhin ang hugis ng kanyang bibig. Pagsapit naman ng ika-24 ng Oktubre, bumisita naman ito sa isang klinika sa Nagoya para ipaangat ang kanyang ilong. Pero doon, napansin ng staff ang kakaibang mga peklat sa kaliwang pisngi nito. Yung parte kung saan niya tinanggal ang kanyang mga nunal. Dahil dito, ipinagbigay alam nila ito sa pulisya at nagsumiti pa sila ng maraming larawan ng lalaking dumalaw sa kanilang klinika. Kinilala ng pulisya ang lalaki bilang si Tatsuya. At noong ika-4 ng Nobyembre 2009, inilabas ng mga pulis ang mga larawan sa media kasama ang kumpirmasyon na nagpa-plastic surgery ito. Mabilis na kumalat sa Japanese news ang bago nitong itsura. Iba na ang itsura ni Tetsuya Ichihashi sa mga larawang iyon. Wala na ang 2 kapansin-pansing nunal sa kaliwang pisngi nito. Mas manipis na ang ibabang labi niya, mas mataas ang tulay ng ilong at mayroon na siyang double lid sa mga takulap ng kanyang mga mata. Sa kanyang memoir, sinabi ni Tatsuya na natigilan siya nang makita niya sa TV ang balita na may kasamang larawan niya. Sobrang bilis daw ng tibok ng kanyang puso habang nakatitig siya sa screen at nanginginig. Dahil dito, agad siyang nagpagupit at bumili ng party disguise set. May peking bigote, peking balbas at peking sideburns bago siya tumuloy sa ferry terminal sa Osaka. Noong ika-10 ng Nobyembre 2009, ilang sandali bago umalis ang ferry papuntang Okinawa, nahalata siya ng isang dumaraan.
Isang matangkad at kahina-hinalang kabataan na nakasuot ng sombrero, sunglasses at paper surgical mask. Pagkalipas ng mahigit 2 taon at kalahati mula nang maging isa siya sa pinakahinahanap na suspect sa Japan, naaresto si Tetsuya Ichihashi sa terminal sa Osaka dahil sa pagpatay nito kay Lindsay Hawker. Sa panig naman ng pamilya, nagpasalamat ang ama ni Lindsay sa Japanese police. Para sa kanya, kahit magulo ang simula ng kaso ng kanilang anak, hindi tumigil ang mga investigador at siniguro din ng hepe na mahuhuli din ang salarin. Labis naman ang ginhawa ng pamilya dahil pakiramdam nila tapos na ang bahagi ng bangungot na iyon sa kanilang buhay. Sinabi pa ng ama na makakapunta na siya sa puntod ng kanyang anak para sabihin sa kanya na nahuli na ang salarin. Gusto ring ipahayag ng ama ni Lindsay na nais niyang iparating ang parehong mensahe ng kanyang mga magulang at umaasa rin siya na ang kaso nila ay makapagbibigay ng kaunting pag-asa sa ibang pamilya. Nagpasalamat sila sa Japanese press at sa mga tao sa Japan, pero sa totoo lang ay sila ang nagpatuloy at hindi sumuko. Simula pa lang, hindi sila tumigil at lahat ng gabing walang tulog, hindi pagkain, lahat ng pag-iyak at luha, lahat ng iyon ay nagkaroon ng halaga ngayon dahil sa wakas, nakamit na nila ang hustisya para sa kanilang pinakamamahal na anak. Sa pagkaaresto naman ni Tetsuya, may mga tao pa ring nagbigay ng kakaibang paghanga sa kanya. Isang vlogger ang nagsabing sobrang kakaiba daw ang itsura niya noong nahuli, lalo na ang gulo-gulo niyang itim na buhok at ang linya mula sa leeg hanggang panga na naging dahilan para sa kanya na magmukhang mas kaakit-akit palalo sa paningin ng ilan. May iba pang fans na ipinahayag ang paghanga nila kay Tetsuya kahit na ang pamilya ni Lindsay ay labis na sugatan at nanindigan na siya ay dapat patawan ng death penalty sa Japan. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga abogado ni Tetsuya na ipaliwanag na dapat pa rin siyang mabuhay dahil may potensyal daw itong magbago. Sa paglilitis naman, inamin ni Tetsuya na ginahasa at pinatay niya si Lindsay Hawker pero sinabi nitong aksidente lamang ang kanyang pagpatay nang sinusubukan niyang pigilan ang sigaw ng biktima. Sinabi rin niya na sinusubukan niyang buhayin si Lindsay at tumawag pa daw ito ng ambulansya pero walang ebidensyang nakapagpapatunay sa pahayag na iyon. Ayon sa mga taga-usig, pinahirapan niya si Lindsay ng lubos ilang sandali matapos pumasok sa apartment, ginamit ang tape para itali ang kanyang katawan habang ito ay kanyang ginahasa. Noong unang bahagi ng taong 2011, naglathala si Tetsuya ng isang libro tungkol sa kanyang buhay bilang takas at pinamagatan niya itong Until the Arrest. Sa aklat ay hindi niya tinalakay ang karumal-dumal na krimeng kanyang ginawa, ang totoong nangyari noong umaga ng insidente at ang dahilan ng pagpatay niya sa inosenteng babae. Sa halip, nakatuon siya sa kanyang pakikipagsapalaran bilang isang fugitive na palaging natatakot sa pagkakahuli. Ang aklat ay naging bestseller sa parehong Japan at Britain. Dahil dito, ang kwento ay inadapt din sa pelikula na pinamagatang I Am Ichihashi, Journal of a Murderer. Noong ika-21 ng Hulyo 2011, hinatulan naman ng Chiba District Court si Tetsuya ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Lindsay Hawker. Ayon sa ama ni Lindsay, ninais nila ang hustisya at sa wakas, nakamit na nila ito. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong puno ng karumal-dumal na detalye at matinding obsesyon. Palagi sana nating tandaan na maging mapagmatsyag at maingat sa mga taong nakikilala natin kahit gaano pa kanormal ang sitwasyon dahil sa mundong ito, nagkalat ang maraming may masasamang loob. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at i-comment mo na rin kung saan at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.